Ako si Angelica. Ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa aking buhay pag-ibig. Pero bago ko kayo pakiligin, let me introduce first myself. Isa po akong single mom, may isang anak. Mahirap yung mga pinagdaanan ko, pero kinaya ko ang lahat. Isa po akong OFW sa bansang Asia. Di ko na sasabihin sa inyo kung anong lugar. Noon ang buhay ko ay medyo malungkot. Maraming mga bad memories na dumaan. Pero pinipilit kong maging magtatag. Sa tingin ng iba, para wala akong dinalang problema. Akala nila, ok lang ako. Akala nila masayahin ako at ang galing ko magpapatawa. But deep inside, may kirot pala sa puso ko. Sa mga di nakakilala sa akin, akala nila I have a true smile. But they don't know that is only a fake smile. Hiwalay po ako sa aking asawa. It's been a long time na I am a single mom. No boyfriend since naghiwalay kami. But sabihin ko sa inyo, I have a new one. Yes, I have a new one. I think he is the one, ha? Nakilala ko lang naman siya sa social media. Social media is the key. Sa social media ay may true love pala. Sa social media, doon ako kinilig at doon ako nai-inlove. I'm doing live on that day. Nang biglang may pumasok, tawagin na lang natin sa pangalang Kurt. Nag-hello siya. Nag-good evening. Basta kung ano-ano na lang inaano niya na mapansin siya. Nagkumustahan. Ako naman, I'm doing live. Nagpapahula. Pero may pagkaboli siya. Binuboli niya ako nung time na yon. Pero okay lang sa akin. Na ang sabi niya, ipaprice ko daw ang buong sahod ko sa isang buwan. Nag-isip ako noon, anong klaseng tao to? Pero okay lang. Magbuli ka lang dyan. Yun ang tingin ko sa kanya. Yun ang iniisip ko sa kanya. Pero nung time na yun, parang medyo may spark akong naramdaman na hindi ko ma-explain sa sarili ko kahit ghost lang siya. May something talaga akong naramdaman sa kanya. Tuwing magla-live ako, excited ako, inaabangan ko siya lagi. Lagi namang nag-aantay ang aking puso kung bakit hindi pa siya pumapasok sa live ko. Pumapasok lang kasi siya sa live ko tuwing pa-end na ako, tuwing magpapaalam na ako, tuwing wala ng mga tao sa live ko. Yun pala ay gusto lang siguro niya akong masolo sa live ko. Kinikilig na ako ng mga time na yon. Pero napansin ko sa kanya na umasta na din siya na parang kami na. One day, nasa bar kami noon. Nag-inuman kasama ang aking mga kaibigan. Nagla-live ako noon habang siya ang isa sa mga audience ko. 3 lang kami noon. At yung isa kong kaibigan na lagi din nandoon sa live ko. Ako naman nung time na yon ay wala naman akong pakialam sa kanya. Kasi audience ko lang naman siya at bully pa. Pero hindi ko mapaliwanag ang sarili ko kung bakit ay kinikilig ako tuwing nandyan siya. Nung time na nakita na niya akong uminom, may sinabi siya sa akin na hindi ko makalimutan. Nakakahiya daw, nakakadiri daw ang ginagawa ko. Kasi para sa kanya, ayaw talaga niya yung babae nga nag-iinom. Pero para sa akin, yun lang ang paraan na makalimot ako sa lahat ng mga bagay-bagay sa mga pangyayari sa buhay ko. Mahirap man gawin, pero ginagawa ko. Sa tingin ko kasi parang ang saya pag nakainom na ako ng alak. Parang nawawala lahat ng mga negativity sa katawan ko. Yung mga pag-iisip ko na hindi maganda, yung mga alaala ko na ayaw kong maibalik na ang mga nakalipas, ang mga bad memories sa buhay ko.
Tapos ewan ko ba, nung time na yun nga nagsalita siya, sa mga words na yun, bigla ko siyang sinabihan na kung maging tayo man, ay talagang titigil ako. Ayoko nang uminom pag maging tayo man. Hindi ko alam na yun pala ay naging dahilan kung bakit siniseryoso niya ako. Kung bakit nandyan siya lagi sa akin. Kung bakit araw-araw na kami nag-chat. Nagchat-chat kami noon kahit wala na ako sa live. Gumagawa siya ng paradise na para lang sa amin dalawa. Masaya na tuwing araw-araw may nagpakilig sa'yo, araw-araw may nag-care sa'yo, araw-araw, minuto-minuto, nag-a-update kung nasaan siya. Parang ngayon ko lang talaga naramdaman ang isang lalaki na nagmamahal sa isang babae na ganun ang effort na binigay niya para sa akin. Sobrang appreciated ako sa mga bagay na yon. Kasi dati sa ex ko, hindi ko yun naramdaman. Pero ngayon, grabe, sobrang kilig na kilig ako. Yun ang sinasabi ko sa inyo na bumalik kami pagka-teenager. Alam nyo ba, may time pa na pag hindi kami maka-update, bawat isa sa amin ay napapraning na kami. Nung time na nilagay na niya ang kanyang profile picture sa kanyang social media account, hindi ko akalain na sobrang gwapo niya. Hindi ko akalain na isa pala siyang mistiso. Ang pangarap ko noon na magkaasawa ng Amerikano, siguro ito na, pero hilaw lang. Medyo shy ako noon. First time ko siyang nakita. Nagulat ako na sobrang gwapo pala niya. Sino ba naman ako na ang gwapo na katulad niya ay nag-assuming na maging girlfriend niya ako. At kinikilig naman ako, syempre naman. Walang babae na hindi kiligin sa kanyang kagwapuan. Sabi niya, "Oh, ito ako ha, nagpakita na sa'yo. Talagang totoo ako. Hindi ako tao na fake. Totoong totoo ako, nagpapakita na ako sa'yo. So huwag ka na mag-doubt na ako ay masamang tao." Syempre naman, hindi naman natin maiwasan na bilang estranghero sa buhay natin or sa social media lang natin nakikita, ay mapag-isip tayo ng hindi maganda sa isang tao. Pero besh, nakikita ko talaga sa kanya na seryoso siya. Sobrang close na kami. Dumating na sa time na umabot na ang live ko ng alas 3 ng madaling araw. Kinakaya ko yan. Time, effort, and support ang ginawa niya sa akin. Ako din, ganun din. Talagang nagpupuyat kaming dalawa. Talagang yung oras namin sa bawat isa sa amin ay ginugugol na. Sobrang saya ako. Sobrang happy sa araw-araw na kinikilig. Kahit minsan kulang sa tulog, pero ang puso ko ay masaya. Hindi ko to naramdaman sa ex ko dati. Yung ex ko kasi ay kakaiba. Hindi ko siya sinisiraan, pero saksi ako at saksi ang aking kapatid kung paano niya ako tinitreat. Dawi siya mag-treat sa akin na parang kinakahiya niya ako. Ang sabi nga ng isa kong kapatid, na banang bakit ganon ang ex mo? Na bakit parang tingin ko ay kinakahiya ka niya. Sa akin naman, okay lang. Pero masakit yun ha. At isa pa, wala siyang paki sa akin. Hindi naman ako perfecto na asawa. May pagkukulang din ako. Pero, wala na yon. Huwag na natin pag-usapan yon. Ex ko na yon eh. Ang pag-usapan na natin, yung ngayon, yung present. Sa ngayon, masasabi ko na hindi talaga ako pinabayaan ng Diyos. Sobrang pasalamat ako sa Kanya na binigyan niya sa akin ang taong karapat-dapat sa akin. Marami nagsasabi sa akin at maraming taong mapanghusga sa kanya na baka daw fake siya. Pero alam ko, naramdaman ko sa sarili ko na totoong tao siya. Sa mga taong nanghusga sa kanya, handa ko siyang ipaglaban sa kabila ng lahat ng mga sinasabi niyo sa kanya. Alam ko ang tama at mali at alam ko sa sarili ko. Malaki na ako, matanda na ako. Kaya ko na ang sarili ko.
doon na namin umpisahan na bumuo ng sariling pamilya. Marami kaming plano na sana magkaroon kami ng maraming anak kung mahahabol pa. Pero siguro bonus na magkaroon kami ng 4 na anak. Pero pangarap namin yun . Pero time will come. Alam kong darating din yan. Ito lang ang masasabi ko. Para sa'yo to, love. Hindi man ikaw ang nauna sa buhay ko, pero ikaw ang huling humawak sa puso ko. Sobrang pasalamat ako sa Diyos na kahit di man kita hiniling, pero kusa kang binigay sa akin. Na sa lahat ng hirap, lungkot na dumaan sa buhay ko, ang kapalit naman ay para naman akong nananalo sa loto. Di po tungkol sa yaman mo, kundi sa yaman ng puso mo. Ang masasabi ko na lang sa sarili ko, na grabe si Lord magbigay sa akin na parang minamagic kanya, na bigla kang na-inlove sa akin. Sino ba naman ako? Isa lang naman akong katulong, pero minahal mo. Hayaan mo, love, di ka po magsisisi na ako ang minahal mo. Kung sino man ang mga taong mahal mo, ay mamahalin ko rin. Ituring ko silang mga kapamilya. Especially your mother. Lumaki ako na walang magulang nagmamahal sa akin. Uhaw ako sa pagmamahal ng magulang. Sana, love, sa ating pagkikita ay walang magbabago. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Ako, I am sure 100% I'm totally in love with you. Mag-ingat ka dyan. Ingatan mo ang sarili mo. Kahit malayo man tayo, nandito lang ako. Handang mag-antay sa'yo. Sobrang mahal kita, tandaan mo yan. Sana walang magbabago. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito lang masasabi ko, sender. Hindi natin alam ang dahilan kung bakit kayo pinagtagpo, pero isa lang ang masasabi ko. Sumugal kayo at ipanalo nyo ang sigaw ng inyong puso. Ako, si Beth Bongo Garay, Tinambakan, ay magsasabing, pag puso na ang kalaban, mahirap itong tanggihan. At hanggang dito na lang, abangan nyo ang part 2 sa story na to. Sana nai-enjoy nyo. Salamat!